So now, tignan niyo lang kung ano yung gagawin ko, kung paano ako mag-add ng light para yung iba sa inyo hindi sila mag-struggle when it comes to adding light in SketchUp, no? So yung gagamitin natin ngayon is yung screen light, no? Or kung hindi man 'to gumana, may isa pa tayong gagamitin. Kasi limited lang naman yung kayang gawin ng laptop natin ngayon. So kailangan natin pumili ng mga tools sa SketchUp na di makakasagabal sa performance ng laptop, no? So click natin yung center, no? Then, click natin. May mga kinds of light na kailangan natin i-hold yung shift kapag mag-insert tayo. For example, yung spotlight, no? Kailangan natin i-hold yung shift para makapag-set tayo ng tamang lightning sa ating model. No? So, okay na siya. Then after nyan, check natin kung maayos pa yung pagkakakabit ng ating light. No? So, yun, no? Okay na siya. Then, click natin yung S or yung scale para mas maayos yung ating object, no? Or yung ating light. Yes. Isa pa. Then, isa pa tayo. Then, click natin yung loops. So, okay na siya, no? After nyan, kaya pwede na tayo mag-render. So, click natin yung extension. And then, click natin yung V-Ray. And then, Asset Editor. Wait lang natin for a while. Then, i-click natin yung arrow sa may bandang right side. Yan. Para makita natin yung detail ng ating light kapag mag-render na tayo. Then, scroll down. Pupunta muna tayo sa lights, no? Sa pag-render natin yung light. So, as you can see, no, marami tayong mga light dito na nakalagay. No? So, hanapin natin yung kaninang light na in-insert natin kanina. By the way, dito sa sunlight, no, pag magsiset tayo ng exterior view ng ating model or ng ating bahay na ginawa natin sa SketchUp, mahalaga to na kaya natin i-manipulate yung light ng ating model or ng ating sun sa model natin para mas maganda yung view and then mas vibrant yung color ng sunlight, then mas maganda yung reflect nun sa ating model sa SketchUp. So ngayon, so dito natin makikita yung details ng ating nilagay na light, kung gaano siya kaliwanag, kung gaano siya nag-reflect sa mga materials na ina-add natin sa SketchUp. And then, so nakita nyo naman, no? Meron dito, no? Ito yung in-add natin kanina na lights, so, na kani-kanina lang. Meron ditong default na lights, no? Pwede natin siyang baguhin sa luminous, power, or lumens.
which is mas dim yung light niya. Mas bagay 'to sa mga, restaurants 'no, or sa mga ano, sa mga bedrooms, puwede siya. Luminance, radiance kung gusto niyo mas maliwanag, and then radiance ulit, pero mas fan siya. And then puwede natin baguhin yung ating, color ng lights kung gusto mo natin ng color red, blue, 'no, yellow, or even, orange 'no, puwede siya sa orange. Whatever you want to choose the colors 'no, okey lang 'yan. It's your own decision kung anong gusto mong gawing, ah, gawing view ng iyong bahay 'no. So, ngayon pipiliin natin is medyo color yellow siya. Then, once na na-click natin siya, di natin kailangan mag-click ng okey 'no, kasi automatic na siya, and then next na natin. And then puwede natin baguhin yung, light ng kung gaano kalakas yung light natin. For example, maglalagay ako dito ng 100 'no, enter, ganun siya kalakas. Then after niyan, next na natin 'no. Ay sorry, ibalik natin ulit 'no, i-ray and exit editor, and then puwede natin siyang i-render 'no. Titignan natin kung maganda yung, lighting ng ating bedroom. So click the, render with V-Ray. Sa pag-render natin, marami tayong, rendering software na ginagamit natin 'no, na, puwedeng i-add natin sa extension ng ating SketchUp. For example, ganito. Wait natin, note lang 'no, sa mga gusto talagang mag-render 'no, paalala ko lang na ang pagre-render is ano siya, trial and error siya. Minsan may mga instances na kapag magre-render ka is hindi siya gumagana, nagkakaroon siya ng, lag, or minsan delay, or minsan nagkakaroon siya ng color red na text, ewan ko kung ano 'yan 'no. And then kapag magre-render din tayo, balik tayo sa asset editor, dito sa settings. Meron ditong camera, render output, animation, environment, material ah, override, and swarm. So pupunta tayo dito sa may render output. Dito nakaset kung gaano kalinaw or kung gaano ka-ano 'no, kung gaano ka-HD yung ating render. So ngayon lilipat tayo ng 1080 'no, kasi 1080 considered na yan as HD. And then marami tayong method sa pag-render sa V-Ray 'no. Meron ditong render with Chaos Cloud, and then render with, V-Ray Interactive. Sa V-Ray Interactive 'no, mamaya gagawin natin siya para makita niyo. Pero ngayon, babalik muna tayo sa ating render 'no, kung tapos na ba siya. So tapos na siya 'no. As you can see, medyo malabo siya kasi nga naka 450p lang tayo. Then ayusin ulit natin 'no, mas maganda na yung magiging kalabasan nito kasi naka, full HD na siya 'no. Okay, try again, i-ray ulit. Wait for a while 'no. Sa pag-render pala, please, be patient lang 'no, kasi medyo matagal talaga mag-render kapag, lalong-lalo na kapag yung mga device natin is meron lang na mababang GPU 'no. Meron lang siyang mga mababang GPU. Dito natin mache-check kung tapos na yung render natin 'no. Ngayon kasi ang ginagamit nating pang-render ngayon is yung CPU natin. Meron yang CUDA and then RTX. Kung naka-RTX kayo, GPU, mas okay siya kasi mas maganda yung quality na maipo-provide ng mga RTX GPU sa mga pagdating sa pagre-render 'no. Kasi yung RTX 'no, meron siyang, G-Sync na, ah, tawag dun, features 'no, na mas capable talaga siya sa pagre-render. So ngayon kasi ang gamit natin is, AMD
na region ng graphics na which is kasama na siya sa bundle ng Ryzen 7. So, sa pag-rendering, rendering image, meron siya dito, no, na pass 1 hanggang umabot siya sa pinaka-limit niya or hanggang sa maabot niya yung pinaka-maximum niya, no, or hanggang sa matapos siya sa pag-render. So, now, tapos na yung tapos na yung pag-render natin sa light, no. So, ayun, okay naman yung naging result niya. And then, sa next video natin, tutungo naman tayo sa material editing, no? Sa medyo complicated kasi yun. So, hindi na kaya ng oras. But, for the next video, ituturo ko na sa inyo yung pag-edit ng materials, no? Para mas maganda yung kakalabasan ng ating rendering when it comes to uh, interior and exterior design. So, ngayon, makuproceed na tayo sa pag-receive ng ating render, no, or ng ating photo. So, click the Save Current Channel, and then, mamimili tayo kung saan yung gusto natin na file i-save yung ginawa nating render, no, yung render natin. So, mas maganda kung tayo sa pictures, and then, dito tayo, no, dito na lang, no, for example, ganito. Click natin yung pictures and then yung file name. For example, yung file name is render ni yung may-ari ng laptop na to. Greatest K Miss Baby Breeze. So, thank you.